Hello, water signs. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Welcome to your next 7 days reading. Hindi ako naglagay ng date sa mga next 7 days readings ko, guys. So, para itong timeless. Ang ibig sabihin, kahit nakalagay dyan next 7 days, kung kailan nyo ito mapanood, dun pa lang po gagana yung next 7 days. Dun pa lang po kayo magbibilang ng next 7 days, okay? So, parang wala ring expiration ito. At kung bago po kayo dito, ako nga pala si Purple Teen. Hello! Don't forget to subscribe, syempre, at pakitap yung bell icon. At para naman sa mga interesado sa personal reading, bisitahin nyo ang aking Purple Teen Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Lahat po ng detalye at yung link nasa description below. Itatap nyo lang po yung link dyan sa baba at mapupunta na po kayo sa aking FB page. Okay. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. You have celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out and dance and play. An invitation could be on the way. Oy, para akong tumutulan. Binasa ko lang yan, guys, O, ayan. Ang ibig sabihin mo kung may party-party na paparating itong next 7 days. Or kung meron mang gathering, kasiyahan, celebration, okasyon. O, any kind ng event na meron maraming tao, pwedeng may party, yan. Basta may gathering. Meron yata ditong ayan parang may kasiyahan dyan, may sayaw-sayaw. At pwede rin daw na mag-iimbita sa'yo, baka naman imbitahan ka sa debut, sa kasal, sa birthday, sa binyag, o victory party, despedida, ano ba yun, yung mga lahat-lahat na, pati yung baby shower, despedida de soltera, kung may mga ikakasal, yan yung anything na may celebration yan. Pwede kang maimbitahan. Water signs. So, may dyan, pwede may mga mamimit ka rin, no? Kasi since ito ay gathering. Fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing. Ito yung reels ko, excuse me. But, in fact, the opposite is true. Believing is seeing. So, sinasabi nila dito, yung iba, kapag nakita nila, dun lang sila maniniwala. Pero, the truth is actually the opposite. No? Yun yung sinasabi. Ang sabi dito, the truth is believing is seeing. So, ano yung pinagkaiba? Yung isa, maniniwala lang siya kapag nakita niya na. Pero itong isa, yung totoo daw is dapat, para magkatotoo yan, dapat naniniwala ka muna. O, bahala na kayo kung sa pula o sa puti kayo. Kasi, magkaibang bagay. No? Pwede kasing iba rin yung pananaw ninyo. Pero yung sinasabi ng card, no? So, ibig sabihin nito is manifesting. Diba? Diba, yung rule na kung ano yung minamanifest mo, yun yung maa-attract mo. Ito rin yun, same thing. So, kung naniniwala ka na makakaalis ka dyan sa kinalalagyan mo, kung naniniwala ka na may magagawa ka para baguhin yung buhay mo, of course, may mangyayari. Pero, imagine mo, kung i-apply mo itong isang quote na, seeing is believing, ibig sabihin, naghihintay ka na lang na mangyari na lang yung bagay. Diba? Alin kayo dito? Alin kayo? Ikaw ba si person na seeing is believing or ikaw si person na believing is seeing? Choice mo yan. No? Maghihintay ka na lang ba diyang mangyari or gagawa ka ng paraan para mangyari itong gusto mong mangyaring iniisip mo? Okay, water signs, you choose. Transformation. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. Ayun naman pala, ini-invite ka na ni universe
na baguhin yung mga dapat baguhin sa buhay mo. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan o, isurrender mo na raw itong mga dapat na isurrender para magkaroon na ng pagbabago sa buhay mo. The more you cling dito sa mga bagay na to, ito yung mga blockages na humaharang sa magandang pagbabago ng buhay mo. Okay? So, the more you cling to these things is the more na magiging matagal para makita mo yung transformation o yung mga magagandang pagbabago dito sa sitwasyon mo, sa buhay mo. Okay? Ayan. So, pwedeng iba nire-resist ninyo yung pagbabago Nire-resist ninyo itong transformation. Sinasabi dito, ayan the best is yet to come. So, ikaw, choice mo yan, water signs. No? Hindi naman ikaw pinipilit. Kumbaga, bottom line, masusunod pa rin naman ikaw. Kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Pero, alam mo yun, may mga bagay talaga na dapat nating isurrender or i-trade para, alam mo yun, magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Flourish. Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. O, di ba parang related to? Ako, merong connection. I feel the connection. Ang sinasabi dito you have to learn from experience. I-charge mo na lang daw sa experience. No? Kasi kung hindi mo talaga susubukan, hindi mo malalaman. Yun yung maliwanag na mensahe dito. Ni Lotus Fairy. Lotus Flower Fairy. Oh. Ayan, alam mo may mga bagay na hindi marireveal kung hindi mo susubukan. Hindi mo talaga malalaman. Hindi mo siya matutuklasan. Hindi mag-unfold sa'yo. Ito yun. Kailangan mo gumawa ng dito Kailangan mo mag-take ng risk. Kailangan mong magsumubok. Okay, yun yung sinasabi. Yun yung mensahe para sa iyo. Kasi parang others will follow. Parang may sinasabi rin dito na pwedeng may mga ibang tao rin din daw kasi na na magbe-benefit dito. Makikinabang dito sa gagawin mong move na yan. No? So, ayan, kailangan mo ng experience. At paano gumawa ng experience? Kailangan mo lang go with the flow. No? Kailangan mo lang mag-try. Yun lang yun. Hindi mo kasi malalaman How will you find out kung kung hindi mo susubukan, di ba? Paano ka alis sa kinatatayuan mo kung ayaw mo humakbang kahit isa lang? Yun Okay? Grabe, alam mo, itong cards mo, ini-insist nila itong transformation sa iyo. Ipinapamulat talaga sa iyo itong transformation. Ayan another card of transformation. A fresh new way of living emerges. So, ayan, kung gaya nga nang na-discuss natin dito sa previous cards mo, dito, kung hindi mo daw susubukan, hindi mo malalaman. At kung hindi mo daw i-let go, yung mga dapat mong i-let go, walang magbabago dito sa buhay mo. So, ito, ang nafe-feel ko, this is more on pagdidesisyon. Making a choice. Kung ikaw ba ay mananatili dyan sa mga old beliefs mo, ayaw mong malis ng comfort zone mo, ayaw mong sumubok, magkikling ka dyan, ayaw mong magbago, or lalakasan mo yung loob mo na sumubok para mangyari itong necessary transformation. Kasi naniniwala ako, alam mo pag may mga umuulit na cards, ang ibig sabihin lang, ito yung kailangan ng soul mo right now. So you have to focus on this, or kailangan mong i-consider. Baka ito yung kailangan mo talagang gawin. Baka, kung napapansin mo, ito tip.
Halimbawa, may mga hindi nagwo-work sa buhay mo matagal na. Wala nagbabago. Ito na yung sign. Ibig sabihin talagang dapat i-embrace mo na itong pagbabago na ito. Okay? Pwedeng mahirap, pwedeng nakakatakot sa'yo, pero parang yan din yun eh. Diyan din ang pupuntahan eh. Parang dinidelay mo lang ng dinidelay. Gates of Triumph. Oh, ayan na. Nagbubukas na yung gate ng success sa iyo. Kung susubok ka, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, kung haharapin mo itong pagbabago. Yun. Magbubukas talaga ang pinto ng success. Ayan, no? Gates of Triumph opening. Ayan, success expands your life. Okay? So, depende sa mga magiging choices mo itong next 7 days, doon nakasalalay itong magiging success mo, ang pagbubukas ng Gate of Triumph sa iyo. Water signs. So, it's up to you pa rin, no? In the flow. O, diba? Sabi ko sa iyo kanina dito, go with the flow. Umulit na naman yung flow. In the flow, everything is smooth sailing. Kailangan mo lang talagang sakyan minsan yung mga alon ng buhay. May mga times na pag alam mo yun, parang nagmo-move tayo sa opposite direction or kinokontra natin or nire-resist natin yung pagbabago. Kasi alam mo yun, the more lang na mahihirapan ka, yun. At the more lang na nire-resist mo is the more na napipigilang mangyari yung mga dapat mangyari sa buhay mo, yung mga dapat mong matutunan, yung mga dapat mong pagdaanan. Okay? Ang nakikita ko dito is kung paano ka sumabay sa agos. Sundan mo yung agos. Kasi doon ka dinadala eh. Ang ibig sabihin, you have to experience those things. Ipinadala talaga sa iyo yan para ma-experience mo kung ano mang lessons yung mga dapat mong matutunan dyan, experiences na dapat mong makuha dyan. Yun. No? So, pwedeng iba sa inyo dito, everything is smooth sailing. No? Pwedeng itong next 7 days is magiging maaliwalas. Ibig sabihin na yung mga bagay will happen nang naaayon sa kagustuhan ninyo or tumutugma sa mga pangangailangan ninyo. No? Sa moment na yan. Passion and pleasure. Savor your life. O, diba? Ito yung mga bagay na ginagawa natin para ma-enjoy naman natin yung buhay natin. No, ayan no, savor. Enjoyin mo lang tong moment mo. Enjoyin mo rin tong buhay mo. Kahit may mga problema dyan, kailangan din natin mag-enjoy. Enjoyin mo yung blessings na meron ka. Ayun. Paano ka mag-enjoy? Paano ka magiging masaya? Number 1. I-appreciate mo yung mga blessings na meron ka. Huwag kang maghanap ng mga bagay na wala. Huwag kang maghanap muna ng mga bagay na hindi mo pa na-achieve. Or hindi mo nga alam kung ma-achieve mo yan eh. No? Maging tayo, mapagpasalamat, maging grateful tayo sa mga biyaya na binibigay sa atin ng Diyos ngayon, kung anong meron sa atin. No? Pwede kasing iba hindi sila nakukontento or dahil nga meron silang mga ibang gusto, hindi na nila na-appreciate yung mga bagay na meron sila. Okay. Malawak ito ha. Malawak, hindi lang to sa material. No? Yun lang, yung simpleng, yung iba, reklamo, papagod na akong kapasok sa trabaho. Nyeta yan, ganito, ganyan. Iba nga, walang trabaho eh. Iba, gusto nila magtrabaho, hindi sila nakapag-aral eh. Iba, gusto nilang magtrabaho, lumpo sila eh. Or bulag. O pipi. Tas ikaw, hindi mo ma-appreciate na may trabaho ka. Nagre-reklamo ka pa. Iba nga, may cancer, mamamatay na eh. Kahit gusto pa nilang magtrabaho, gusto pa nilang makasama yung pamilya nila, limitado na yung oras nila sa mundo eh. Alam mo yun? Eto yun.
no? So, i-savor natin kung anong meron tayo. I-savor natin itong buhay natin kasi maiksi lang. Hindi lang yung buhay natin. I-celebrate din natin yung mga loved ones natin kasi maiksi lang din naman ng, alam mo yon, lahat tayo ay hiram lang. May time na mag-e-expire tayo. So, habang andyan yung mga mahal mo sa buhay, andyan yung mga bagay, yung mga blessings na yan sa harapan mo, habang may time ka, enjoyin mo lang. Enjoyin mo to lahat. And magpasalamat ka kay God. Okay. Learn to appreciate whatever we have. Maliit, malaki. Pagiging grateful. Four of Pentacles. Okay. Nakikita ko, this is a good sign pagdating sa pera. So, siguro itong next 7 days, magkakapera ka na. Hindi ka na, alam mo yon, hindi ka na siguro mamoproblema pa sa ibang babayad mo sa mga dapat mong bayaran. Ayan. No? Nakikita ko dito na magiging okay pagdating sa pera. Okay. So, kung may mga nag-iisip dito kung darating na yung pera nyo, ayan na yun. No? Masosolve na to. Kung ano man tong problema ninyo, issue nyo sa pera, or iniisip nyo about sa pera, masosolve yan. I-clear yan. Oh, yung iba dito, ayan, yung hinihintay nyo nga darating na sa 7 of Pentacles. So, ayan. Congratulations sa mga matsatsagang naghintay at gumawa ng effort kasi ito, darating na yung hinihintay nyo, mare-reward na kayo dito sa effort ninyo. Kung ano man itong hinihintay nyo, pera man yan, no, or anything. 6 of Pentacles, give and take card. So, ayan, pwedeng, alam mo yun, parang kumbaga balik taya lang. Maglalabas ka rito, pero babalik din sa'yo. Or, magbibigay ka, tapos susuklian din. Alam mo yun, ito, give and take. So, yan, nakikita ko na, itong next 7 days sa iyo is about balance. Kung nagbigay ka, may matatanggap ka. Kung may ginawa ka, may aanihin ka, may reward. Kumbaga, kung may tinanim, may aanihin. Kung may niluto, may makakain. Kung namuhunan ka, tutubo ka, pero hindi, walang kasiguraduhan sa business. Ibig lang sabihin dito, para may ma-receive ka, that may gawin ka rin. No? Ito, this is a card of give and take. Okay? Pwedeng may matatanggap ka nga. Gaya nga sabi ko, baka matatanggap nyo na yung pera na hinihintay nyo. Okay? So, ito yung mga nakuha kong energies mo itong next 7 days. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.